Bigla na lamang sumalakay ang isang buhaya mula sa tubig at sinunggaban ang isang unggoy. Sinubukan ng unggoy na sipain ang buhaya at nagpupumiglas pa ito, pero wala siyang kalaban-laban sa lakas ng buhaya. Kaya mabilis siyang nadala ng buhaya sa ilalim ng tubig. Ang pangyayaring ito ay hindi basta-bastang kamalasan ng unggoy na ito, kundi isang karma sa kanyang kagagawan. Isang araw bago mangyari ang trahedya, isang inang buhaya ang nangitlog sa gilid ng tubigan. Upang maprotektahan ang kanyang mga itlog mula sa matinding init, inilibing niya ito sa lupa at muling lumusong sa tubig para magpalamig. Ngunit dumaan ang isang grupo ng mga gutom na unggoy. Naramdaman ng buhaya na parang may panganib kaya agad niyang binalikan ang kanyang mga itlog. Ngunit huli na ang lahat nang dumating siya. Natunton ng isang unggoy ang mismong lugar kung saan inilibing ng buhaya ang kanyang mga itlog. Agad niya itong hinukay at kinain. Sumunod naman ang ibang kasamahan ng unggoy at kumuha din ng itlog at kinain. Pagdating ng inang buhaya, wala na ang kanyang mga itlog. Sinubukan niyang habulin ang isa sa mga unggoy dahil sa galit nito, pero mabilis itong nakatakas. Galit na galit ang buhaya at parang gumuho ang kanyang mundo. Pero itinatak na niya sa kanyang isip ang mga mukha ng kumain sa kanyang mga itlog. Kinabukasan, tahimik siyang naghintay malapit sa lugar na madalas dinadaanan ng mga unggoy. Walang kamalay-malay na dumaan ang isang unggoy na kumain sa itlog ng buhaya. Sa walang pag-aalangan, biglang sumulpot ang buhaya mula sa tubig at agad na sinunggaban ang unggoy. Napasigaw ang unggoy at nagpupumiglas pa ito, pero wala na siyang nagawa. Hinila siya ng buhaya papunta sa